Tila magiging posible na ang target ng gobyernong 6 na oras na early warning system sa mga babahaying lugar tuwing may sama ng panahon. Sa pamamagitan ng 3D mapping system ng DOST at University of the Philippines, maagang malalaman kung ano-anong lugar ang posibleng bahain. Balita hatid ni Cedric Castillo. Sa pagragasa ng tubig na may hakot-hakot na peligro at sa pagguho ng lupang buhay ang maaaring tinatabunan, tila ba oras ang parehong kakampi at kalaban ng mga naipit sa kalamidad. Kaya ang naging target ng pamahalaan, higit pa sa sapat na panahon para makalikas. 6 na oras na early warning system na tila ba isa raw suntok sa buwan. Pero ngayon, unti-unti na raw makakamit ang pangarap na ito sa pamamagitan ng mapping system na DREAM o Disaster Risk and Assessment for Mitigation Project ng DOST at UP. It will complement, it will enhance yung existing river flood monitoring system ngayon. I mean, 6 hours is enough time naman talaga if given at maniwala talaga public to evacuate, especially when there are already evacuation plans. And most LGU naman na meron. Of course, we will be aiming for better, longer than 6 hours. Gamit ang 200 million peso equipment na LiDAR o Light Detection and Ranging na ikinasa sa 2 light aircrafts. Makakabuo hindi lang basta litrato, kundi 3D model ng topography o aktwal na hitsura ng kalupaan. Bagay na aabutin daw ng napakahabang panahon kung gagawin ng mano-mano. Sa elevation o taas pa lang daw kasi ng isang lugar, malaking tulong na sa pag-estima sa galaw ng maiipong tubig ulan. Water is flowing from a higher point to a lower point by gravity. Kung meron kang ganitong klaseng datos, no, magkakaroon tayo ng tamang pagtataya kung saan dadalo yung tubig, no? Including kung halimbawa napakasidhi, no, o napakataas ng level or antas ng tubig, malalaman naman natin kung saan siya mag-spread. Binasbasan ang 2-seater T-206 Cessna airplanes bago ito pumahimpapawid sa kauna-unahang pagkakataon na sinasakyan ng LiDAR. Sa ngayon, uunahin munang i-LiDAR ang aabot sa 20 major river system sa Pilipinas, gaya ng Marikina Pasig na umapaw noong bumuhos ang bagyong Ondoy at Rio Grande de Cagayan na naging mapaminsala naman dahil sa bagyong Sendong. Inaasahang aabutin ng 500 araw ang pagkuha ng datos sa mahigit 100,000 square kilometers na isa-survey na area. Tiniyak naman ng DOST na nakakontrata na ang mga eroplano, bayad na ang gasolina at hindi papalya ang LiDAR equipment. Pero lahat daw ito walang silbi kung wala ang research team na nasa likod ng proyekto. Yung malaking aspect ng project na to, yung intellectual capital or intellectual resources na nilalagay natin dito, no? At yun naman ang tingin ko ang malaking kontribusyon ng UP. Yung ating mga eksperto sa UP ang siyang magpapatakbo itong proyektong to, mas mahal yon than any equipment. Since we will be able to simulate flooding, in effect, we can be able to simulate solution. Cedric Castillo, GMA News.